Kahit yung mga Marcos loyalist yung nagpanalo sa kanya, yan sinasabi natin mga kababayan. Kung may dapat itanaw na utang na loob, kumbaga ganon, quits na po. Pareha sila nagkinabang. Mga kababayan, boss, the Marcoses at yung Duterte family, nagkinabang po. Anong utang na loob na kailangang magtanaw na amanos na? Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O yung mga supporters, mga kababayan ni Digong na laging nagsasabi itong mga DDS na yung mga Marcoses daw dapat magtanaw ng lalo na yung ating Pangulong Bongbong, magtanaw ng utang na loob kay dating Pangulong Digong dahil ipinalibing po ni Digong sa libingan ng mga bayani ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Laging isinusumbat, walang utang na loob daw yung mga Marcoses. Lalo ngayon po, quits na. Gusto nang mamugot ni Inday at maging si Pulturera. Dahil lang mga kababayan sa confidential funds. From Vice President to DepEd Secretary to Pusit to Pugutera, si Pulturera. Lumalaan niya Mr. Maravillas yung napunta ni Inday to President of Hell. Pero niya Mr. Maravillas, may bago bagang statement si Inday sa All Saints Day. Mamaya po, ibigay ko sa inyo. Dito muna tayo sa statement ni Digong. Wala man dapat anya na ipagtanaw na utang na loob. O, kita na ninyo? Yung laging nanunumbat, yung puon nga po ninyo, yung idol ninyo, wala man dapat anyang ipagtanaw na utang na loob. Ako anya walang utang na loob din sa kanila. Kahit yung mga Marcos loyalist yung nagpanalo sa kanya, yan sinasabi natin mga kababayan. Kung may dapat itanaw na utang na loob, kumbaga ganon, quits na po. Pareha sila nagkinabang. Mga kababayan, boss, the Marcoses at yung Duterte family, nagkinabang po. Anong utang na loob na kailangang magtanaw na amanos na? Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page.
Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin mga kababayan yung ating topic. Ito po yung balita ngayon ng UNTV. Na-interview po si Digong. Pumunta rin po, bumisita sa kanyang, sa puntod ng kanyang ama at ina siguro sa mausoleum nila. O ngayon, pakinggan natin yung audio lang, iparinig ko sa inyo yung balita ng UNTV. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President of Course Sr. sa libingan ng mga bayani. Nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya. Nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Sa panayam kahapon ng media, sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, sinabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Trabaho niya? Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Manos? Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi daw sila Wala magkilala, ako. hindi magpinsan. Hindi ako naniningin. Hindi magpinsan. Trabaho lang ako. Hindi daw siya Muli rin naniningin. ipinagtanggol ng dating Pangulo ang Trabaho war on lang. drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon kasunod ng mga batikos na naging pahayag niya sa pagdinig sa Senado. Hindi aniya dapat ang mga napatay ng drug suspects lamang ang dapat pagtuunan ng pansin sa naturang kampanya kontra illegal na droga. Ang mahirap dito, mga ganitong human rights. Galit siya sa Tinitingnan ninyo human yung rights? patay na tao dyan, sabihin mong biktima ng paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Sakaling imbitahan siya ng Kamara sa hiwalay na pagdinig, dedepende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang Ipapalusot mga po. nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ang issue. Ganito yun. Hindi naman ako nagpapasuplado. Natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Sinabi pa nito na hindi nagbabago ang kanyang posisyon pagdating sa problema ng bansa sa iligal na droga. Kaya sakaling makabalik siya bilang mayor ng Davao City, ito ang masasabi niya sa mga sangkot sa iligal na droga. Kung ako maging mayor uli, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang lumayo na lang kay Davao. At The same warning mga kababayan, lumayasan niya kayo rito sa Davao. Walang rape, walang droga, walang perang masayang. Walang remorse po si Digong. Gumagasto. Nilalagay niya sa kanyang kamay yung batas. Dapat may due process. Kasi ito na ang mamatay. Marisol Montaño, Ayan o, nananalangin din si Digong, mga kababayan, sa puntod ng kanyang nanay at tatay. Dapat wag na siya mag-offer ng panalangin. Kasi baka hindi man sila magkita. Malamang magkasama sila ni Inday kasi si Inday gusto magpresidente sa impyerno. Ikaw talaga niya, Mr. Marabi. Di ba, yan ang sabi ni Inday? Pero si Inday, parehas ni Digong, may offer po ang panalangin. May mensahe sa All Souls Day. Baka patungkol sa mga kaluluwa na nasa impyerno. So anyway, mamaya balikan natin yan. Malinaw na sa inyo, mga supporters ni Digong. Tigilan na ninyo ang panunumbat kasi mismo na yung leader ninyo ang nagsabi, wala man dapat na itanaw na utang na loob kasi trabaho niya yung pagpalibing. Unang-una, mga kababayan, karapatan ng pamilya ng dating Pangulong Ferdinand Hidralin Marcos ang malibing sa libingan ng mga bayani kasi unang-una siya dating Pangulo. Pangalawa,
sundalo. Ang mga sundalo talagang ang himlayan nila yung libingan ng mga bayani. Sundalo po si dating Pangulong Marcos Sr. O ngayon, nang pahintulutan po ni Digong, tama naman siya doon. Trabaho ko niya. So, tama siya. Walang dapat itanaw na utang na loob. Kasi sinisweldohan siya natin ng mga mamamayang Filipino. And he has that obligation na ipalibing bilang sundalo po yung dating Pangulo. Tama ba? At sabi nga natin, mga kababayan, kung alimbawa pa may pagtanaw na utang na loob, quits na po dapat kasi yung mga Marcos loyalist po, dahil sinuport ni ikinampanya ni Amy Marcos, ipinakilala sa buong Pilipinas si Digong, sinuport ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, nanalong Pangulo si Digong. O di patas na po. Tama mga kababayan? O ngayon, doon naman sa sabi ni Digong, paano yung mga pulis? Dinajustify niya yung mga nangamatayan niyang mga pulis. Yung mga pulis po, talagang trabaho nila yung ganon. In the course of duty, pag nadisgrasya sila, parte din ng kanilang trabaho. Tama? Pero hindi parte ng kanilang trabaho, yung EJK. Kaya dapat panagutan po ninyo yan bilang Commander-in-Chief at kayo yung nag-utos ng EJK. But anyway, tuloy-tuloy yung magiging investigasyon ng Quadcom kahit pa yung Senado tumigil na sa kanilang investigasyon. At malamang sa susunod na mga araw, may ma-file na rin na kaso sa mga local courts dito. Sa local court dito sa Pilipinas kasi magsasagawa na ng investigasyon yung PNP. Pati yung DOJ yata, titingnan nila ang possibility na mag-file. So nasa proseso sila ng case build up with all the revelations na nahayag mga kababayan sa Quadcom hearing at sa Senado, lalo na yung admission ni Digong. So maswerte pa nga siya mga kababayan kasi walang EJK yung Quadcom, yung PNP ngayon walang EJK at mabibigyan siya mga kababayan ng due process kasi walang ganong policy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, si Inday naman po mga kababayan, ito yung latest dito sa balita. Ang background niya na po, kinokondisyon na ni Inday ang kanyang direksyon po talagang maging presidente ng impyerno. Di ba? Malamang yung kanyang wish ay mangyari. Pero may mensahe po yung President of Hell. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, President of Hell, Sara emphasizes honoring saints and loved ones for Ondas 2024. Wala pong santo sa impyerno. Nandun sa impyerno yung mga fallen angels at yung mga sentensyado. Dahil po sa katigasan ng ulo, kahit nakapakinig na po ng gospel of salvation, nireject nila yung kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat sila nandun sa impyerno. At wala na pong wala nang pag-asa kahit ipanalangin pa ninyo. No amount of prayers will change the destiny of those souls mga kababayan burning in hell. Kasi po, in hell, that is eternal death. Eternal fire, eternal death. Ang ibig sabihin niyan, eternal separation sa ating Diyos Ama sa langit. Wala pong hindi uobra yung responso ninyo at yung prayer ninyo. Sayang lang ng laway ninyo. At paano mga kababayan manalangin ang presidente ng impyerno? Presidente ka ng impyerno, pakikinggan ka ng Diyos Ama sa langit. Di ba? Siyempre hindi ka pakikinggan, presidente ka ng impyerno. Yan sabi rito, Vice President Sara Duterte, who previously referred to herself as the presidente ng impyerno, emphasized the importance of honoring saints. Talagang baliktad ang mga pinagsasabi po. And remembering departed loved ones in her message for Ondas 2024.
Sa kanyang statement po kahapon, Duterte encouraged Filipinos to make the remembrance of saints and lost loved ones central to the observance of Undas, highlighting their contributions to faith and family. Anong faith na sinasabi po ninyo? Bad faith? Ayan siguro ang ibig ninyong sabihin kasi madumi ang budhi. Gustong mamugot, gustong kalkalin, hukayin yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Bagay sa kanya yung background talaga. Magaling itong impact leadership. Bagay. At malamang talagang dyan ang diretso niya. She urged the public to pray for the eternal peace of those who have passed, expressing gratitude for the love, guidance, and life lessons. Wala pong peace sa impyerno, Inday. Ang nandyan po, yung atungal ng mga lost souls at saka gnashing of the teeth. Hindi sila makapag-usap dyan. Sige lang ang atungal ng mga nandyan dyan sa impyerno. Kaya kung gusto mo magpresidente dyan, mas malala ka pa kay Lucifer. Hindi man papayag si Lucifer. Ang leader dyan, si Lucifer, gusto mong ikudita. Matindi ang pagiging designated survivor mo. Di ba? Sabi diyan, Duterte also underscored the importance of the saints' holiness in strengthening faith, suggesting that Filipinos bring their fears to them in prayer, hoping to lighten their lives' burdens. Kaya siguro, matapos na magpa-Halloween press con ka noong isang linggo, dumiritso doon sa nag-church si Inday. Before na namigay mga kababayan sa mga bata, namigay ng fishball. Nagpa-Baclaran Church yata yon, tama? Baclaran Church. She further called on the nation to unite in prayer for peace and resilience amid challenges of corruption and self-interest that undermine the country. Yung corruption po, nandun sa paggamit ng confidential funds. Malinaw na corruption yun. Di ba, Inday? Para malighten yung burden mo, harapin mo yung investigasyon ng Congress. Kasi yung sinasabi mong corruption, nandun po. Yun ang talagang glaring corruption. Lantadan yun. Imagine yung presyo ng renta ng safe house, 45,000 ay 47,000 yung bawat isa per day. Yung iba, 250,000. At saka yung corruption doon sa 15 million na ginamit sa Youth Leader Summit, pero na Bulgar, wala man palang ni-release na pondo sa kanila. Kwarta nila yung ginastos. Yun ang korupsyon. Tapos yung sinasabi mong unite, umalis ka nga po sa unity team. Kaya po, ang ka-unity team na ngayon ng Pangulong Bongbong, si dating Vice President Leni Robredo. Unipink na. Ayan yung mensahe ni Inday. Sa ating mga pagtitipon ay ipagdasal natin ang maluwalhating kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay at mga aral na ipinamana nila sa atin. Walang kapayapaan sa impyerno po. Sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap ng mga hamon ng kasamaan. Ang kasamaan po galing sa kampo ninyo. Katiwalian at mga pansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. Dapat po yan na message ninyo.
Binabasa ninyo yan sa harap ng salamin at sinasabi ninyo yan sa sarili ninyo at sa tatay mo. Di ba? Saktong-sakto yan. Ang minsaheng yan. Hindi yan para sa ating Pangulo. Para mismo yan sa'yo. Tama? Huwag kami inday. Kayo-kayo na lang yung naniniwala sa mga pinagsasabi ninyo. Ang ebidensya, ang paglagapak ng approval ratings ninyo, trust ratings. Talo ka na ni Martin Romualdez. Ayan Si Martin Romualdez 65 approval rating, si Inday 52 lang po. Ang trust rating ni Inday 57, trust rating ni Martin 67. So lamang na ng 13 and 10%. 10 na points pala. 13 points and 10 points respectively. Top mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong 66 approval ratings, trust rating 69. Ayan ang patunay na effective yung iyong pagwawala. Papreskon ka lang ng papreskon. Effective. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.